May nagtanong kung ano raw kaya ang safe zone na tinutukoy ng boses na narinig nila. May nakapansin naman sa kanila na may sumulpot na iba't ibang kulay na liwanag. Sunod-sunod na pumasok ang mga taong nakaligtas sa first tutorial sa loob ng hugis bilog na liwanag. Nakita nila na kulay purple din ang gitna nito. Napatanong naman si Myunghon kung ano naman daw kaya ang nangyayari doon. Inaya naman siya ng kasamahan niya na pumasok na rin sa safe zone. Tinanong naman ni Myunghon kung nasaan na raw kaya ang kasamahan nilang si Changho. Sumagot naman ang kausap niya na siguro raw ay patay na ito. Sa paglalakad nila papuntang safe zone ay tinanong ng isang lalaki kung ano raw ang hinahanap ni Myunghon. Sumagot naman ito nang wala naman daw. Sinabi naman ng isang lalaki na hindi pa raw niya ulit nakikita si Yuan, hindi pa naman daw siguro ito patay. Sumagot naman ang isang lalaki na malabo raw na mangyari yun dahil nakita nila na napakagaling raw nitong makipaglaban. Noong makita na ni Myunghon si Yuan ay agad itong naglakad palapit kay Yuan, pinatabi niya rin ang mga taong nakaharang sa dinaraanan niya. Pagkalapit niya ay hinawakan niya ito sa balikat at tinawag ang pangalan nito. Napalingon naman si Yuan sa pagtawag sa kanya. Tinanong naman ni Myunghon kung saan daw ito papunta. Sinabi niya rin na mali raw ang direksyon na pupuntahan ni Yuan dahil nasa likuran daw nila ang safe zone. Naisip ni Myunghon na ayaw man niyang aminin, pero ang pinakaligtas na raw na lugar ay ang manatili siya sa tabi ni Yuan. Tingin niya ay sasama ito sa kanila kapag kinaibigan niya ito. Nang biglang sumagot si Yuan na alam niya naman daw ang lahat ng yon. Nagpaalam na ito at sinabing may kailangan daw siyang puntahan na ibang lugar. Bago umalis si Yuan ay sinabihan niya si Myunghon na kung gusto raw nitong makasurvive ay iwasan raw nito ang magpabuhat sa ibang tao. Magpakabait na lang daw ito at manatili na lang sa loob ng safe zone. Sinabihan niya rin si Myunghon na alamin daw nito ang lugar niya. Nagalit si Myunghon sa mga narinig niya pero iniwanan na ito ni Yuan at nagtungo na sa lugar na kailangan niyang puntahan. Nanggigil naman si Myunghon habang iniisip kung hahayaan na niya raw ba talaga na umalis si Yuan. Pakiramdam niya raw ay makakaligtas siya kapag dumikit siya dito. Hinayaan na niya si Yuan at pumasok na rin ang safe zone. Wala na raw sigurong pinakaligtas na lugar kundi ang manatili sa loob ng safe zone. Sa pagpasok naman ng isa niyang kasama ay bigla itong napahiyaw. Tinanong ng kasama niya kung bakit daw may harang doon. Akala ba raw niya ay pinapapunta silang lahat sa safe zone. Nagtaka rin si Myunghon kung bakit ito nagkaharang. Paglingon nito ay nagulat siya sa nakita nilang notification sa loob ng safe zone. Nagtinginan ang lahat ng naroon sa kanilang itaas at nakita na may mensahe doon na may capacity lang ang safe zone ng 2038 at puno na rin ito. Sakto raw ito sa kalahati ng bilang ng mga taong nakaligtas. Napaisip sila kung paano na raw ang mga taong hindi nakapasok sa loob. Nang biglang yumanig ang gitna ng kalsada, napasigaw ang mga nasa labas ng safe zone at sinabing may halimaw raw sa kanilang likuran. Nakaramdam naman si Myunghon ng takot at kaba matapos makita ang mga pangyayari sa labas ng safe zone. Kinagat at kinain ng mga earthworm na halimaw ang mga walang laban na tao na nasa labas. Humingi pa ang mga ito ng saklolo bago pa sila tuluyang nalunok ng mga earthworm na halimaw. Sa kabilang direksyon naman ay makikita ang nakasaksak na kutsilyo sa katawan ng isang earthworm na halimaw. Hiniwa ni Kim Yuan ang katawan ng earthworm na halimaw at nagawa niya itong mapatay sa isang pag-atake lang. May narinig si Yuan na sigaw mula sa malayo, naisip niya na ito siguro ang mga taong naiwan sa labas ng safe zone. Pagkatapos noon ay nakatanggap siya ng notification na siya raw ang kauna-unahang nakapatay ng earthworm na halimaw. Makakatanggap din siya ng 300 points at 2 random stat points. Nalagay ang mga stat points na ito sa kanyang strength at dexterity. Dumiretso sa pagbaba ng hagdanan si Yuan upang maghanap pa ng ibang earthworm na halimaw. Ang mga earthworm na halimaw raw ay nagagawang pumatay ng mga napili nilang target sa pamamagitan ng paglabas sa ilalim ng lupa. Dahil doon ay balewala rin daw ang basta na lang maglakad ng nakamulat ang mga mata. Kapag daw ipinikit nila ang kanilang mga mata ay mas tumataas daw ang iba nilang pangdama at hindi na nila kailangang umasa sa nakikita nila. Kailangan daw nilang umasa sa kanilang pandinig, pandama at pati na rin sa kanilang instinct upang harapin ang mga halimaw na ito.
Ipinadyak ni Kim Yuan ang isa niyang paa sa pwestong kinatatayuan niya. Matapos noon ay nataimingan ni Yuan ang papalabas na earthworm at inapakan niya ito sa ulo. Napaungol naman ito sa sakit ng pagkakaapak sa kanya ni Kim Yuan. Agad niya naman itong sinundan ng pag-atake gamit ang kutsilyong sandata niya. Napatay niya rin ito gamit lang ang isang atake. Nagkalat naman ang mga berdeng dugo mula sa hiwang katawan ng earthworm na halimaw. Kasunod noon ay nakatanggap siya ng mensahe ng kanyang pag-level up at tumaas ng tig-iisang puntos ang kanyang strength, dexterity at perception. Naisip ni Yuan na nagawa raw niyang mag-level up kahit dalawang earthworm na halimaw pa lang ang napapatay niya. Normal lang daw ito dahil hindi pa naman dapat nila kayang mapatay ang mga earthworm sa kanilang tutorial. Kapag nagpatuloy raw siya ng ganito ay mas mapapabilis daw ang pag-iipon niya ng points. Nagpatuloy sa pagbaba si Yuan hanggang sa makarating siya sa isang napakalaking subway station. Ang mga earthworm na halimaw raw ay tumitira sa ilalim ng lupa. Gumagawa raw ang mga ito ng kuweba at nagbubuo ng kanilang kampo sa loob nito. Dahan-dahang iminulat ni Yuan ang mga mata niya, naisip niya na tama nga raw siya ng pinuntahang lugar. Ang underground subway station nga raw ang pinakamagandang lugar upang hindi na siya mahirapan pang maghanap ng mga earthworm na halimaw. Pagkakita niya sa mga halimaw ay nakatanggap siya ng notification na nakadiskubre raw siya ng hidden dungeon at makakatanggap din siya ng 100 points bilang reward. Naisip naman ni Yuan na nakabingo nga siya dahil napakaraming experience points daw ng mga earthworms na ito. Magiging mabilis daw ang pagpapalevel up niya dahil nasa harapan na siya ng kampo ng mga earthworm na halimaw. Naisip niya rin na kailangan niya raw magpa-level 20 sa hidden dungeon na ito. Humiyaw ang isang earthworm bilang hudyat ng kanilang pag-atake. Agad namang pinaghihiwan ni Yuan ang mga earthworms na pasugod sa kanya. At gaya rin ng mga una niyang pakikipaglaban ay kinailangan niya rin lang itong atakihin ng isang beses upang mapatay. Makikita ang mga hati-hating katawan ng mga earthworms matapos hatiin ng bida nating si Kim Yuan. Nagulat naman si Yuan nang may napansin siyang bilog na marble na lumabas mula sa katawan ng mga pinatay niyang earthworms. Namangha siya dahil ito raw pala ang mga marble na maaari nilang makuha sa loob ng second tutorial. Mas nakakaakit daw ngayon na patayin ang mga earthworms na halimaw. Sinabi niya na pasensya na raw sa mga ito dahil may dahilan na raw siya ngayon na mas pabilisin pa ang pagpatay sa mga ito. Sa may safe zone naman ay makikita ang mga taong naiwan sa labas na kinakain ng mga earthworm na halimaw. Natakot ang mga nakasaksi ng pagkamatay ng mga ito. Sinabi ng isang lalaki na mas gusto pa raw niyang kagatin ang dila niya at magpakamatay kaysa mamatay ng gaya ng nakikita niya sa labas. Lumipas ang 3 oras at nakatanggap sila ng notification na nakakuha raw sila ng reward na 100 points. Nagtaka naman ang iba matapos makakuha ng points, naisip nila na ito pala ang points na pwede nilang gamitin bilang pera. Iniisip din nila kung malaking points na raw ba ang 100 points na meron sila. Kasunod ng reward ay nakatanggap ulit sila ng notification na mawawala na raw ang red region ng safe zone. May capacity na lang daw ito na 1,500, nasa 1,867 naman silang nasa loob. Habang nagtataka pa ang mga tao sa nabasa nila ay nakatanggap muli sila ng mensahe, na maaalis raw ng random ang mga taong nasa loob ng safe zone dahil lumampas na raw sila sa kota ng bilang nito. Napatanong naman ang isang lalaki kung hanggang saan daw kaya ang ililiit nito. Natakot naman ang isang lalaki dahil bigla na lang siyang naalis sa loob ng safe zone. Unti-unting bumaba ang bilang ng mga taong nasa loob. Napapasigaw ang mga taong minamalas na mapalabas sa pagpili ng system. Ang iba sa kanila ay sa harap mismo ng earthworm na halimaw na lilipat. Nagpanik ang mga taong nasa labas dahil sa patuloy na pagsusulputan ng mga earthworm na halimaw mula sa ilalim ng lupa. Marami nang namatay sa mga taong nasa labas kahit na 3 minuto pa lang ang lumilipas bago nagsimula ang kanilang 3 oras. Nagtulakan naman ang ibang tao sa pag-uunahan na makarating sa gitna ng safe zone. Sa pagmamadali nila ay nawalan na sila ng pakialam sa iba, ang gusto na lang nila ay ang mailigtas ang mga sarili nila. Sa gitna ng pagpapanik ng mga tao ay may biglang humiyaw at sinabing tumahimik raw ang lahat. Napatigil naman sa pagsigaw at pagtakbo ang mga taong nakarinig nito.
Sinabi ni Myung-hon sa mga ito na simula raw ngayon ay kailangan nilang pumili ng kanilang papatayin upang sila naman ang mabuhay. Pagkatapos banggitin ni Myung-hon ang mga salitang iyon, ay naisip niya na kailangan daw nila itong gawin dahil baka raw siya pa ang sunod na mapili ng system upang mapalabas ng safe zone. Kailangan nga raw niyang pumatay ng ibang tao upang siya naman ang mabuhay. Pagkakita ni Myung-hon sa isang matandang lalaki ay hinawakan niya ito sa damit. Nagulat naman ang ibang tao na nakakita nito, tinanong nila kung ano ba raw ang balak gawin ni Myung-hon at kung nababaliw na ba raw ito. Sumagot naman si Myung-hon na ang matandang hawak niya raw ay ang napili niyang patayin. Sa ibang direksyon naman ay nagpatuloy si Yuan ng pagpatay sa mga earthworm na halimaw. Hiniwa niya ng pahaba ang isang earthworm na halimaw gamit ang isa pa niyang palakol na sandata. Nagpreno siya ng paglalakad at huminto ng bahagya. Inihanda niya ang dalawa niyang hawak na sandata sa mga earthworms na papalapit sa kanya. Inatake niya ang mga pasugod na mga halimaw na ito gamit ang kutsilyo at palakol. Napakaraming earthworm na halimaw ang nagawang mapatay ni Kim Yuan sa loob ng hidden dungeon. Nakatanggap ulit siya ng notification na nag-level up na raw siya. At nalagay naman ang 3 random stats sa kanyang dexterity, constitution at perception. Nilagay niya sa kanyang bag ang mga bilog na marble na nakuha niya sa mga bangkay ng mga earthworms na napatay niya. Kasunod noon ay nakatanggap siya ng mensahe na nagawa na raw niyang makapagpa-level 20. At may bagong stat daw siya na na-unlock, ang tawag sa stat na ito ay Arcane Power. Naisip naman ni Yuan na magaling raw at nakuha na niya ang stat na kailangan niya. Nakaramdam din siya ng pagod dahil sa 3 oras na pagpatay niya sa mga earthworm na halimaw. Mabuti na lang daw at tumaas ang kanyang stats kaya gumagaan na raw ang pakiramdam niya. Sa pagpatay niya raw sa mga earthworms na halimaw ay nakakakuha raw siya ng 3 random stats kada level. Nakakuha rin daw siya ng isang unallocated stat point bago mag-level 20. Naisip niya na hindi na raw ito masama, hindi na raw siya mag-e-expect ng mas magandang reward hanggang sa makuha na niya ang bagay na gusto niya. Matapos noon ay nagpa siya ng gamitin ni Yuan ang 5 niyang unallocated stat points. Pagkapindot niya ng yes sa kanyang status window ay natanggap niya ang notification na inilalagay na ang 5 niyang unallocated stat points. Tumaas naman ng 5 puntos ang kanyang arcane power. Ang arcane power ay ang stat na magiging saliga ng mga kapangyarihan na makukuha niya sa hinaharap. Wala na raw stat na mas mahalaga pa kaysa dito, 18 stat points na ngayon ang arcane power ni Kim Yuan. Kahit raw ang iba niyang mga nakilala noon na biniyayaan ng tower ay nag-umpisa lang daw sa 12 points na arcane power, kaya nga raw nasa magandang simula na siya. Mabuti rin daw at hindi niya agad nagamit ang mga unallocated stat points na nakuha niya. Dahil wala pa ulit siyang makita na mga earthworms sa underground subway station ay may kailangan na raw siyang gawin. Lumingon siya sa itaas at may bigla siyang tinawag. Tinanong niya kung nanonood ba raw ito. May bigla namang sumagot mula sa dilim at tinanong kung paano raw ito nalaman ni Yuan. Sinabi naman ni Kim Yuan na naisip niya lang na maaaring may nanonood sa kanya dahil sa flashy niyang mga galaw. Tinanong naman ni Kim Yuan kung kaya ba raw ito naroon dahil na-boring ito sa panunood sa iba. Sumagot naman ang kausap niya ng tama daw ito, nagpasalamat din ito kay Yuan at sinabing mabuti raw at ginawa nitong nakaka-enjoy ang nakakatamad niyang trabaho. Ang kausap ni Yuan ay isang administrator ng kanilang tutorial na tinatawag na Lucky. Nagulat rin ito nang mapansin na naka-level 20 na rin si Yuan. Sumagot naman si Yuan na sinwerte lang daw siya. Sinabi naman ng Lucky na ang mga taong laging idinadahilan ang swerte ay ang mga taong pinaka-nakakatakot. Nagtanong ang Lucky kung bakit ba raw siya tinawag ni Yuan. Sumagot naman si Yuan na bibili raw siya sa shop ng system. Tinanong naman ng Lucky kung bibili ba raw ito ng items. Sumagot naman si Yuan ang hindi raw ito items, bibili raw siya dito ng skills. Nagulat naman ang Lucky sa sinabi nito. Sinabi ng Lucky na tingin niya raw ay si Yuan pa lang ang kauna-unahang tao na makakabili ng skill sa loob pa lang ng second tutorial. Pagkabukas ng shop ay sinabi ng Lucky na mamili na raw si Yuan ng kahit na anong gusto niya. Naisip naman ni Yuan na aabutin daw siya dito ng walang hanggan kapag nagpatuloy siya ng pag-scroll.
Habang nag-e-scroll ay napatanong siya sa Lucky kung ito na raw ba ang lahat ng skills na meron sila. Sumagot naman ang Lucky na ito lang daw ang pwede niyang bilhin sa loob ng tutorial. Napatanong naman ang Lucky kung may hinahanap ba raw na skill si Yuan. Sumagot naman ito nang wala naman daw. Naisip niya na kapag nagtanong pa raw siya ng ilang beses ay baka raw makakuha pa siya ng negatibong atensyon. Matapos noon ay sinabi ni Yuan na ang Monkey Eyes daw ang napili niya. Nagtaka naman ang Lucky sa napili nito. Hindi raw ganoon kaganda ang skill na ito. Binili pa rin ito ni Yuan gamit ang kanyang 2,000 points. Sinabi niya na kaya niya raw ito binili ay dahil sa nagandahan siya sa pangalan ng skill na ito. Napaisip naman ang Lucky kung maganda nga ba ito. Pagkabayad niya dito ay natanggap na niya ang notification na nakuha na raw niya ang Monkey Eyes skill, at may 1,527 points pa siyang natitira. Napili rin ni Yuan na bilhin ang Basic Arcane Sword skill gamit ang natitira niyang points. Pagkapindot niya ng buy button ay natanggap niya ang notification na gumamit daw siya ng 1,500 points. Kasunod din noon ay ang notification na nasa kanya na raw ang Basic Arcane Sword na nabili niya, at may 27 points pa siyang natitira. Pinuri naman siya ng Lucky at sinabing napakaganda raw ng napili niyang yun. Ang Basic Arcane Sword daw ay magagawang punan ang kakulangan ng attack power ng mga baguhang partisipante. Naisip naman ni Yuan na nakakairita raw ang ingay ng Lucky na kasama niya. Tumawa ang Lucky at nagpaalam na, sinabi niya rin na sana raw ay mag-enjoy si Yuan sa mga susunod pa nitong oras. Bago ito tuluyang umalis ay sinabi niya na malaki raw ang inaasahan niya kay Kim Yuan. Napaisip naman si Yuan sa sinabi nito na malaki raw ang inaasahan nito sa kanya. Ibig sabihin daw noon ay babantayan siya ng Lucky na ito bilang special administrative target. Ayos lang daw kahit bantayan pa siya ng mga ito dahil wala naman daw siyang nilalabag na rules kaya hindi siya mapaparusahan. Ang bagay lang daw na naiisip niya na maaari siyang magkaproblema ay ang pagbabalik niya sa nakaraan. Iniisip niya kung makakayanan ba raw ng iba na malaman ang ginawa niyang pagbabalik. Ang clock movement na ginamit niya sa kanyang pagbabalik ay isang item na nilikha ni Kronos, Mimir at Odin. Si Kronos nga raw na pinaka-core ng clock movement ay maaaring wala na sa panahon na binalikan ni Yuan. Ito raw ang naging penalty ni Kronos dahil sa paggamit niya ng item na ito. Hindi na lang daw sa Lucky, kahit pa raw ang pinaka-administrator ng tutorial ay hindi magagawang malaman ang ginawa niyang pagbabalik. Ginamit na ni Kim Yuan ang bago niyang skill na Monkey Eyes. Ang Monkey Eyes skill ay mata na dating pag-aari ng isang unggoy sa bundok ng Huago. Kapag daw naka-activate ito ay nakakapagpalinaw raw ito ng paningin at nakakapagpataas ng 5 senses. Rank F ang skill na ito at may proficiency ito na 0%. Naisip ni Yuan na kahit pa raw may makapansin ng kanyang pagbabalik ay hindi pa rin daw magbabago ang binabalak niyang gawin. Habang naglalakad ay naisip niya na ganito raw pala ang nakikita ng lalaking kilala niya, naisip niya rin na kailangan na rin daw niyang pataasin ang proficiency niya sa skill na ito. Makikita ang mga katawan ng tao na kinakain ng mga earthworm na halimaw. Napatigil ang mga ito sa pagkain ng mga katawan ng tao, nang mapansin nila na may nabubuhay pang tao sa kanilang kampo. May halos 30 minuto pa bago matapos ang kanilang 3 oras. Ginamit ni Yuan ang skill na Basic Arcane Sword at naisip na may sapat pa raw siyang oras. Ang Basic Arcane Sword skill ay skill na binabalot ng arcane power ang sword na ginagamit ng nagmamay-ari nito. Depende rin sa paggamit, maaari itong maging napakahusay at mapapagkatiwalaan na espada. Habang nasa harap ng napakaraming earthworms ay sinabi ni Kim Yuan na tama nga raw siya ng pinuntahan, dahil nasa lugar din na iyon ang isa pang halimaw. Sa gitna ng napakaraming earthworms ay makikita ang napakalaking halimaw. Tinatawag itong Mother Worm at ito rin ang boss ng kanilang second tutorial. Tinadyakan ni Kim Yuan ang katawan ng isang earthworm na halimaw. Habang ginagawa niya ito ay nakatingin siya sa Mother Worm na tila iniinis niya ito. Hindi naman mapakali ang Mother Worm na halimaw, naisip naman ni Yuan na nakakagulat daw na kahit human-eating monster ito ay nakakaramdam din ito ng galit kapag nasasaktan ang mga earthworms na kauri niya.
Nagwala ang mother worm at hindi sinasadyang nasagi ang mga kauri niyang earthworm habang pasugod ito kay Kim Yuan. Naisip naman ni Yuan na kahit pa raw ganoon ay nagkulang naman ito sa utak, kaya nga raw nasasaktan na nito ang mga kauri nitong earthworms. Inatake ng nagwawalang mother worm ang pwestong kinatatayuan ni Kim Yuan. Nagawa naman itong maiwasan ni Yuan, pagkatapos makaiwas ay tumalon ito ng mataas sa ere. Habang paatake na sa mother worm ay sinabi ni Kim Yuan na papatayin niya raw ang halimaw na ito ng isang labanan lang.